almost of the time, upod ko na siya. So ang bride, almost of the time, upod na ito kay Ginoong Isos. Special gid ang bride. Para makibalaan naton, ginitipo gid sa natural. No? So ma-appreciate naton ang revelation, once makita naton ang natural application for the spiritual are also types the natural. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, praise God. So bless the Lord. Cares all past, home at last. Hallelujah. Wala na sang kabalaka, makuturan. Amen. Paghamba tong ginkanta naton, when the roll is called up yonder. Praise God. Ako ninumduman. Dahil mga mensahe bala, no? Puno ta sa mechanic sa it needs sa Spirit of God to bring it back to our remembrance sa atong mga nabatian nga mga mensahe nga matahong. Praise God. Nga hindi ang literal, abitawgon na bingalan. Lumiriano kuma, basi damo, lumiriano kuma, sa Cebu daan, parting damo dito kuma, basi may lumiriano man dito, di pwede, isa lang ang pinili ng lumiriano kuma. Hindi lawagon ng natural mga ngalan, brad. The mysteries are calling the names of the elect. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, ang baon na ito makauturan, kuha ito sa itong mga love offering, sa itong kahaponon. Amen. Ang baon na ito ng the windows of heaven are open. The blessings are falling today. At kita sa tumatay sa offering are falling today. Come on, let's keep on singing. Joy, joy, joy in my heart, for Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, hallelujah, and that's why I'm happy today. One more time. Windows of heaven, the windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart. Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. Oh, I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. That's why, and that's why I'm happy today. Lord, bless the offering of God for this afternoon service, O Lord. Ang maghihatag kini Ginoo, amay, hallelujah, sa pagkilala Ginoo, sa imo kabug-usan Ginoo nga tinutuyo, at plano o God. Ano ang mga buluhato namon Ginoo samtang nagapaabot. Luyag namon kagugma namon tumanon ang tagsa kapulong na pinaagi sa pagpahayag mo Ginoo, O Lord, O God, ini ginahimo by love, Lord, knowing your will and your plan in our lives, Lord. Thank you, Father. So I pray, Lord, i-bless sa mga kauturan ng naghatag sining kapunon sa ilang gugma Ginoo. Bay gamiton ini amay, Lord, O God, gumagamit ini sa imong kaymayaan, O Lord. Tawag ang katapusang pinili to the instrumentality of God, financial blessings that we receive from you, Lord. Bahin lamang ang mga gimbalik sa imo Ginoo. Ug imo Ginoo ginsaad amay ang mga damong mga butang kuno nahon namong imo gingarian pagkamatarong igadugang mo ang tanan. So Father God, we commit to you, Lord, even the service this afternoon. May you grant your anointing to our precious brother, Lord. Ang madalas imong mensahe, butang sa among tigipuso sa kahapon, Lord. Samtang nagatindog ang among utod, Lord, ang pulong nga ginabungat Ginoo. Kabay na Ginoo Dios among tagaan sing dako nga importansya. Ginoo ini Ginoo, Lord, hindi balik sa imong nga kawang lamang kundi mangita ini Ginoo sang katumanan sa amon kabuhi, Lord, kay wala sang pulong nga mabatian namon sa sining kahaponon nga hindi Ginoo, Lord, O God, imo Ginoo kabubuton. So God, among gitugyan ini sa imo kigsalig ang kapunon, among serbisyo sa ngalan nga mahal simbugtong anak kag among Ginoo kang manluluwas. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Let's sing that song. Salamat Panginoon. Hallelujah.
Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Amen. So we welcome our precious brother. Puso ko iyong sinisiyasat. Amen. Buhay ko iyong alam. Amen. Ang lahat Kung lihim, oh Yahweh. Oh yes, Lord. ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, Lahat ng aking ginagawa amen, hallelujah, sa'yo ay hindi ligid. Ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Samtang palagi kita nakatindog, aton i-welcome ang pulong sa Diyos sining hapon. Aton padayunon ang aton subject sa aga, hanungod sa ginpromisa nga gingharian sang Dios ginsaad kay propeta Daniel. Daniel 7:27 nga ini nga gingharian magasakop sang tanan diri sa kalibutan. Iya ini ihatag sa mga tao nga mga balaan. Salamat sa pag post liwat. So, you may be seated now. Hindi na tayo scripture reading. Buksi lang inyo una-una nga aton subong topic liwat ang palabuton nga gingharian. Pila ganito ang kalawigon? 1,000 katuig kay gin-interpret sa prophet nga ang coming kingdom is the millennium or in the millennium. Kagaton gin-interpret nga millennium is the English word of to Latin words mil kag anyo. Butsilingon. 1,000 katuig. Puwerte ka na mo pamangkot kita na hanungod sila nga panahon. Sunod lang sa i-provide sa aton sa message, aton dugangan ang aton mga informasyon na hanungod sila. What na din nag-istorya sa kalawasan ha? May niya pa ba din napay pangutan na luwas pa mong dili? Napabawa na tingali, oy. Ato namang giklaro diri sa dagan sa kapanahunan nga ang kaluwasan na base sa pagpili sa Dios. May mga tao ngayon ang gipiling daan ngadto sa kaluwasan. So ay kuno daybi, bisag di man unta mao kung punto, pero usa ko mo padayon ato sang hapito na. Para nga may rason tang magtuon sa gingharian kay mo adto magita musod magita sa gingharian. Nya ingon man ni Ginoong Hesus, wa ko na makasulod sa gingharian ug dili unsa to matawo pag-usab. O di man pud pwedeng natawo ka pag-usab unya ka maluwas. Testing abi kaduhang Tesalonika 2:13 ba? Kung mo na ko giandam, napo ko yun ba sinasayong kapadkot. O dara. Pero no, agdahon ti kabrad,
abag na ko, abrehipin mi imong Cebuano Bible, kamo po da, kung na mo Biblia, Ilonggo mag-Cebuano, inyo pong abrihan diha. May hapon sa tanan, o sa mga nagasunod sa live streaming. Si Pablo naghisgot direk mga tao nga way panghigugmas ka matuoran, kundi mutuo sila bakak, mao nga sila nalaglag. Pero si Pablo magpasalamat sa mga taga Thessalonica o ang taga Thessalonica matud pa niya dire, we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Klaro kayo, no? Nanay mga tao nga gipili na naan aron maluwas. Chosen you to salvation. Dili chosen to destruction. Ang malaglag ila ng kagustuhan. Ang linaw sa kalayo giandam sa Dios alang sayawa o siyang mga manulunda. Galing lang may mga taong musalikway sa plano sa pagluwas gikan sa Dios. O niya, ilang gipili nga magsubay sa dalan nga dautan, nga gipasugdahan sa yawa, nanwa sa laing kantuan, ilahang desisyon nga magkinabuhing dautan, busa ang ilang kantuan, dapit sa mga dautan. So, may mga tao nang daan gipili sa kaluwasan, apil na ning taga Thessalonica. Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, atong palapakan ng Diyos. Hugtan ta na pagunit, hangtod. Hantod kwaon ta nga kita luwas na kay mituo ta sa kamatuoran. Samtang ang ubang mga tao di Thessalonica o sa uban pang mga dapit mas mituo sila sa bakak. Og niini sila malaglag. Kay kamatuoran mao ang magdalag kaluwasan. So gingharian daghang pangutana ang mga nangaluwas pinagig pagtuo. Unsa bag yun ang gingharian? Mag-unsa man ta dito? Sama ning pangutana. Sige day, itira day. Children born. Kunya, adto sa 1964. Children born, adto ka sa 1964 sa question and answers. Okay. So, uban sa pagpaubos nga kita, mga linuwas na sa grasya sa Diyos, mamanganing na malakpak ta, pagdaig sa Diyos, may katarungan natang mangusisa mahitungod sa atong adto ang gingirin. Unsa ba dito ang mga pangitabo? Wa patangan to balido kayo nag-legitimate kayo na nga kita adunay mga pangutana. Kung dunay tubag kaya nga itong pangutana biblical man di man og sa kalibutan pa di man yamuhat nga pangutana, tinuoray man, tinarong man, doon na po'y tinarong ang tubag ang Biblia. May nangutana sa itong propeta, Brother Branham, will there be any children born during the millennium? 1,000 years? Okay. Brother Branham, doon na ba'y mga bata nga mga himugso, mga tao sa millennium, nga isa kalibo katuig? Okay ba ninyo? Nakapangutana, babuana, nakapamangkot, wala ka mo nga. Sa amon simahan, ginatudlo ba lang nga, tapos rapture ko no? Tapos manaog, kay tapos na ang panihapon, kung bira sa kasal, manaog kami sa duta ko no? Kagsugla na ang millennium. May mga bata ditong matao. Oh, may tubag ka na. Ya, naapag-isigit pag ng pangutana. Will there be children born during the millennium, 1,000 years, millennium 1, 1,000 years reign of Christ here on earth? Or will there be any sin on earth during the time? May sala pa bala nga rin sa kalibutan? Sina nga panahon? Anong sala? Ining patyanay, lugusay, hulugay sang bata nga ginsamkon sa tiyan, ihaboy sa kampo, ihaboy sa sapa, oh, pangagaw asawa sang iban, pangilog sa bana sa uban, tanang-tanang matang sa pagpakasala, naapabakha na. O, nainang utana, ikatulong pangutana, and will there be people on earth and corporal bodies during that time? O may ara bala mga tao nga may lawas nga physical, corporal, sina nga palagon? Tulo, analang taanang may mga bata bang matao. Okay? Sabot ha? Ang atong pukusan ka ng mga bata nga matao sa millennium. Naibaw naman mo sa atong local church, sa una pa, gitudlo, tanani. Kining bata, makalingaw ka ining bata. O, di ba sa ato ring simbahan sa evening time, Miss Christian, nagdahan tag bata. Pagkanindot sa mga bata, sa English pa na adorable. Anindot yun.
Labi ng imong kagulingong anak, imong kagulingong apo, bright day kayo, ang imong adlaw, tahom kayo. So, mangutana ta, doon na ba yung mga tao dito? Okay? Interesado ang tanan? Gusto mo masahin sa tubag supita? Lokso iday ase sa paragraph 146. Na ang tubag dito na to. Paragraph 146. 146. Lapaw ka. Now will children be born during the during the 1,000 years millennium reign? That is the question in my mind. Oy, pangutana po niya sa unahuna sa itong propeta. That I told you the other day. Perhaps, mauning kinigurong nangutana, usani sa naa, sa ilang gihisgutan. Kini, kayo mapita, muna akong gingon ninyo atong usang adlaw. Di pala di dugay, mga sila natalakay sa siring-siring siguro, sa nato din, mag-dismiss sa itong service, magsiring to dito sa ilaw sa kahoy, ang uban pa magsiring di sa kananan, magsiring di sa lamesa. O diin ba kakadunay, pipila nga magkayusa sa usa ka area, mag-hisgot mo. Mauni, gisgutan na ni Brahim may aging adlaw, o karon gihimong formal question. Gihimong formal nga pangutana. Mao kini pangutana. Tubag spita. Tubag niya. Kung siya tubag niya, I don't know. Oh, I don't know. Karawin, i-highlight na Kay murag muguwa ron si Badal Sakayan, murag nagsinubra na yun. Kay ang propeta himplang kang I don't know, ya siya may naitudlo. Ang akong itudlo, sulti pong Badal Branham, pagkugira ko na, good ba? Pagkugira na okay, o kot-kot. Ingon siya, I do not know. At tanaw, ang sunod ng tubag, it looks a whole lot like it could be. It looks a whole lot like it could not be. Ato ko nagsuwad, binisaya be. Pag ingon niyang, wak ko masayon, murag, muguwa ang murag, naa, o say naa, naay matao. O niya, murag pog wala. So murag naa, murag wala. Unsa man yun? I'm going to be honest with you and I know how to be. I do not know to this time. Unsa nang time may day? 64. Pero ang tinuod mauni, bisan sa Namatis live streaming, bisag 1960 po siya, wa ko masayo na doon may matao dito sa Millennium. Kay murag, ug tanaw naay matao, og tanaw murag wa po'y matao. Ambot lang ka, wa ko masayon. Hanto dining panahon na 1964, wa ko mahibaw. Pero ang tinuod mauni manginig og maki, di pala tagahapon na himugso sa in time, dugay na ta. Naos kay ang propeta baya mulitok biya usahay nga murag wa makaamgo sa iyang gilitok, pero tinuod. Pag-ingon ni propeta Isaias, tanawa, usa ka birhen magsabak, usa ka birhen magbusong. Giunsa na pangunahuna ni Isaiah? Pwede ba ang virgin magmabdos? That is impossible. Nagmabdos kini kumot ingnon natandog kag lalaki. Na ang babaeng matandog og lalaki, physically di na virgin. Pwede moral virgin ka. Kaya ang Biblia nagtugot mag-sexual union sa magtiayon. Mauna yung napita bisag 45 na mo katuig nagpuyo nga mag-asawa, ang inyong pagbati sa usa, puro sila mo virgin. Ang babae mong asawa, ang imong respeto, taas kayo. Kay nasayod ka, kining bayhana, virgin. Pwede siya physically virgin. Kapila na gunay mo siya gipanakan. Pero sa imong tinanawa niya, o ang imong pagbati nga ba na, virgin kaya po siya, kay nasayod ka. So kan sa imong pagpangasawa niya, ikaw rag yun ang nakaangkon sa iyang lawas. O kana, gipanalanginan sa Diyos nga, relasyon. Ang babae po, magtanaw sa bana, tako kayo pagtagad, pagtamod, kay ang iyang bana, buutan nga lalaki, kay wagi siya nadunggan, o nahibawan kining tuhana, nakigilis yung lain. So, di pwedeng moingon ka nga usa ka virgin magmabdos. Unya ngano nakalitok man si Isaya. Kay naglitok siya sa giya sa Ginoo. So, sa 1964 ingon si Abraham nga wa ko masayod hangtod nining tungura. Pero ang tinuod karon akong itakita nga antes pa niining iyang deklarasyon nga wa siya kahibaw,
tungkol sa pangutana, naanay sa gipanulti nga nagpakita nga sa millennium may matao. O may katungod po kung wadto sa ubang propita sa Biblia, unsa ilang ikasulti. Kay sila mga propita man pod. Kaya andam na mo. Kay kining sultiha karon, murag makaingon ta, dili ta na ni siya masagop pagpabarog o pagtulunan o doktrina nga sa millennium dunay matao. Nga iya man pong giingon nga murag mao. Ingon mo siya dali. Pero kang kumain ingon may sa murag di mao. O di pamatun ipon murag ngaway matao. Kay akong pamatun nga kanang giingon nga murag naa diha ko musugpon. Oh. Kuan pagka plumbed into the millennium. Plumbed into the millennium. Kanang word nga plumbed, lahos. English ng plumbed, P-L-U-M-B. O binisayon, langkoy. Ingon sa mani, lahos yun. Lunes, palaing lunes. O, na, lahos. Laktod. O, na. O, kala. Unsang tuiga na inday? 1950? 62, duha ka tuig. Sibog, gikan atong tubag niya. Nailangutan na, babaw. Sugdan na tunay. Kay scripture na iyang gibasa. Sige pa yun. Genesis ni iyang gibasa. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our own image. Buhato nato ang tao suno sa atong dagway. And let them have dominion og sila makabaton o pagdumala. Tara, basta kingdom gani, doon ay dominion, doon ay pagdumala eh. Ang kingdom sa Diyos sa una, in miniature image, bisag Diyos mo sa tibok kalibutan, pero palabuton, mo ng millennium. Pero dito sa Garden sa Eden, iyan ang ipakita ang gamayng larawan. May gibutang siya ditong hari. I am making the word, of course, the Bible did not speak in that way, that Adam was the king. But he was the highest, og sa time sa prophet, masterpiece. Og siya ingon murag hari, kay siya man gihatag ang pagdumala sa tanan-tanan, dili sa yuta. Ang iyang Diyos magbubuhat mo ang king of the universe, siya ang king of the earth. Ang iyang headquarter, Garden sa Eden. Mao na ni. Buhaton ang tao sa malastong dagway, og sila, tagaan, gihatagan og kagahom sa pagdumala sa tanang mga isda sa kadagatan, sa mga langgam sa kanginan, o sa mga kahayupan, sa mga nagkamang, o sa upat ang tiil, o na, upon the earth. Busa, gibuhat sa Diyos, Bertitulo City, ang tao, babae, lalaki, gibuhat niya siya, o iyang gipanalanginan sila, o pababawday, o niingon, and said unto them, punan ninyo ang yuta, o gamhiki, I think, ang sabyo. Brad, come into the picture ka na. Kaya bisag, tiguang na ta sa ministry, di ta computer, di ta walking Bible. Mo admit ko, ano ko mauwa na. Kanang word nga sabyo, kasabot ko sa English. Kaya ang dominion gali, pag ginahom, pag naay mo supak, imo nang pasukoon, sa Tagalog pa, pasukuin mo yan. Ipaubos mo na sa imuhang pagdumala. Isabyo ni mo ang tibok kalimutan kay ikaw diha ang nagdumala. So human mo mudaghan, masabi na kung sa lang verse 27 o 28. Magagahom, tanawa? Sumanay ka mong dumaghan. Usap po nagkakontrobersi sa sente. Usap po pagdaghan. Ang kadaghanan, si Adam mo ingon, may bata, isulti sa abog. Pero katong subject karon, magpadayon ang pagdaghan, pinaging relasyon sexual sa lalaki babae, human kaslon. Ito nag-emphasize, human sa kasal. Kay kining duha di ko na niihatag, hibaw na mo, ngang unang kasal na hitabo sa Garden sa Eden. Ang pagdaghan, pinaagi sa relasyon sa babaeng lalaki, kana ang Diyos nung katukuran. Akong gihubad ang institusyon sa katukuran o pagkatinukod, instituted by God
ang marriage. Kisay mingon maot. Kay iya sa Diyos. God is the God of beauty and order and glory. Sexual union between a man and a woman is the picture of the spiritual union between Christ and the church. Hallelujah. So, maoy pagguwa, lain na pong particular nga tao. Additional sa tao. Duhara, pwedeng mutulo, 4, 5, 6, mudaghan gatos, libo, hangtod di mo kyuta, mapuno sa mga tao, gikan itong unang duha ka tao, nga directmente, gibuhat sa Diyos. Mauna ang God-ordained desire that ang pagdaghan, sexual, ipanganak sa babae, ang binhi sa lalaki. Nawa, inday. Kaya masahon ko itong quotation, katong plumb, okay? So, human nga sumanay og dumagan o gamhan ang yuta, tanawa ang iya sa propeta kanang conjunction. Conjunction after conjunction. Man is to be multiplying. And after multiplying, then subdue the earth. That is, plumb into the millennium. Oh, ang pagdaghan di ay, ang pagsanay, o ang paggahom, hangtod, lahos sa millennium. Sa akong pagsabot, ang pagdaghan, ang pagpanganakay, o sa pagdaghan. May mo nagpapili, kay pasirox lang. Lalaking babaeng gihapon, kay plumb into the millennium man. Kinsa may unang gisugo, si Adan o si Iba. Sa paghihingguwa si Abel, bisag doon na may additional add nga dili gusto sa Diyos, di dugangan, di ibanan ang pulong. Si Cain hingguwa, di man pinagig pulong. So additional siya, may tunglo, may hampak na ihatag basta imong dugangan ang pulong. Pag imong ibanan, imong ngalan, kuwaon, sa libro sa kinabuhi. So, ato nag-establish ang pagdaghan sa tao o ang paggahom sa kalibutan, lahos sa millennium. Oh. Ako na po nang idugang steril sa kanangutana ka pati atong millennium. Nga sa millennium, may sigil kay paghalan og sapat. Pag-ihaw og sapat, adlaw gabi pa. Ingon steril siya. Unya, kay mga priest man ta, parting trabahoan ni nato. Ako sa gina sa mubo lang, di na nato trabaho sis. Doon lagi literal nga mga priest na paro sa Israel. O ang maghalad, dili na bride. Naunsa na, ang atong halad, ang tinuod na kordero. May mga tao, sana po nakapruiba nga sa millennium, may mga mortal nga tao nga subject to learning and subject to commit sins. Okay. I-plus na din dahi. Let's go back to Ezekiel. I-relax lang mo, kay relax po ko kikina itong subject, di kayo na mo angay i-preach. Angay na i-teach. So, hinay ta. Let's go. Okay, na. Balik din sa paragraph 118, ipababaw lang. Na ba, makita mo din mo ang paragraph 118 nga number? Pundo sa. This is the anointing, not of a man. Jesus is already anointed. Acts chapter 10, verse 36-37. Pero sa book of Daniel, giingon dito, ikaunom nga tuyo sa anghel nga si Gabriel nga siya nanaog gikan sa langit og miadto sa Babylon nga tuwa ang propeta si Daniel nagampo. Unom kabutang ang iyang dala nga ipahibaw ni Daniel. Ang pagtapos sa kasalanan sa katawhan ni Daniel, ang habilin na lang nga panahon nga sila angay nang bubalik ngadto silang yuta. Ang ikaunom, ang pagdihog sa labing balaan. Dito lang ko sa kaunom ha. Ang maong pagdihog sa labing balaan, ang balaan gisgutan dili tao. Kaya nayo ba nagtudlo nga ang gipasabot kuno diha sa bersikulo sa kapitulo 9, bersikulo 24, tao, dili na, bisan si Ginoong Hesus, dili maong gipasabot, kay si Ginoong Hesus, nadihuga na. Gihatag niya ang Acts chapter 10. Muna may ingon siya, this is the anointing not of a man. Jesus is already anointed. Is that right? The book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost, and He went around and doing good things, healing and sick. Jesus is already anointed. Follow with me. Ang sunod nga paragraph, what is the most holy? To
to my way of seeing it, which I believe I can prove it by the scripture, is to anoint the most holy, which will be the tabernacle that will be used during the millennium. So ang dihuga niya din sa Daniel 9:24, ikaunom nga purpose sa coming ni Angel Gabriel, ang pagdihog sa tabernakulo nga gamiton sa panahon sa millennium o sa kingdom age. O sa paginhinigog maha, i-hold sa inyong memory, ang millennium, gitawag po na, bisan sa mga scholar, kingdom age, panahon sa gingharian. Kay karon ang gingharian sa Dios niya pa lang sa imo ug akong kasing-kasing. Ato nang abrihan atong kasing-kasing og giagda nga harian kita sa Dios pinagi ni Kristo nga mao yang gitulo nga hari diri sa atong kinabuhi. Mao na sa kabahin, mura di ta masabtan masawan sa kadaghanan kay ang naghari sa kalibutan ang sala manggod nga nagpasiyog dama og yawa. Pud nagpadayon ta gitudloan ta usaon nato pagpadayon nga madaogon nga malipayon bisan kita murag sinalikway sa kadaghanan. Tungod kay kita nahibaw kinsa kining niya sa atong sulod. Niya na gingharian sa Dios sa atong kasing-kasing pero wala pas kalibutan. Ang atong kusog, salapi, time, age, bisag pila pa atong celebrate sa birthday, kana nga age of the Lord gyapon na in our heart. But to the present worldly system, sila na namin nga Happy New Year, i-celebrate pa ang birth of the Messiah. But God through Christ do not own the time of humanity. Ilan ang time, sila bahala silang time. So for sa millennium, time na sa Ginoo. The day of man is over, and that is now the time of the Creator of the universe, and has appointed the Messiah, His Son, to be the King in that time. So gitawag na siya Kingdom Age. Oh, padayon nun. Now listen, and see why I get it. Described in Ezekiel, the 43rd chapter, 1st and 2nd verse. Basahan sa karon. Let's go back to Ezekiel and find out now his picture in the millennium. Niya naman hindi all the time di sa spoken word. Kaya di pa man panahon na itong ipukusan ang unang pilo, ang tinago sa Diyos, diya kang Kristo nga mao ni hari. Ikaduha, ang mga kamatuoran sa Ginoo diha sa iyang katawhan, ikaduhang pilo, nga mukoy unya ni Ginoong Hesus. Karon kay sa grasya sa Dios, murag may katagbawa naman ta, gipabati man ta sa balang espiritu, may katagbawa na ta. So ikatulo na tong rumbo, direction, ang gingharian nga adto na ta mag-honeymoon kay ang tawag espiritu sama sa mag-asawa human sa kasal, honeymoon. Pagkabati ko sa una nga batanon pa ko, honeymoon. Kasabot ba ko nga honey, dugos, tamis ang moon buwan. Kung sa may honeymoon, tamis nga buwan. Magpabuhan ni sila, di ay, bahalag rin sa yuta, tamis kayo ang pagpalipas anang panahon na, kay muna ang pagtagamtam sa katamis sa gugma sa mag-asawa. So ang millennium nga magiging kingdom age, mao ang pagkuyogay na ni Ginoong Hesus sa iyang mga gipakamatyan nga mga tao. Matuman na ang Juan 14 ninyo siya, and when I have prepared a place, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, tuwa natin dito. So, kanadi ay nga panahon, gisangpit mo din ni Ezekiel di ay. So, may katungunan ang mga kang Ezekiel, og mutanaw, giyon sa pagsaysay ni Ezekiel, ang kingdom age or millennium. Now, let's begin with the first. You can read the whole thing after you go home. Gisugo mo itong propeta. Gisugo niya ang mga tumulo dito sa simbahan. Inigulit ninyo, basahan ninyo ang tibuok nga kasulatan diya sa Ezekiel. You can read the whole thing after you go home. Okay? Ezekiel 43. Sige dahi, atong basahan lang diya dahi. Afterward, basahan Bruno, karon pagkahuman akong basa sa English man. Ezekiel 43. Afterward, ingon si Ezekiel, he brought me to the gate, even the gate that looked toward the east. Kaya ang siyudad sa una pag yung naraan, opat ka gate. Siyempre, opat ka pader. Kada pader may guluwaan. Gate, may puertahan. Dito sa gida sa silangan. Maura man ang gate karon sa modern Israel, nga na moagi ang misayag musulod sa siyudad. Hallelujah! Magtanaw ka sa
bintana sa propesya, di mo kapunggan nga imong sulod ginaukay, excited ka. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to the city. The visions were like the vision that I saw by the river Chebar, Lairas chapter 2. And I fell upon my face, and the glory of the Lord came into the house by the way of the gate, whose prospect is toward the east. So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. And I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me. Ang sunod. And I said unto me, and he said to me, Son of man, the place of my throne. Oh, gipahibaw si Ezekiel, nga mo ni ang dapit sa akong trono. Wow, pati ka exciting kasulatan nga gihatag ang Daniel. And the place of the soles of my feet. Ah, hallelujah! Mingon si Isaias sa unse na sa una sa Diyos, mingon ang Diyos. Ang langit mo ay ako ang trono o ang yuta mo ang tungtunganan sa akong mga tiil. Heaven is my throne, but inon, dito nagsukad ang iyang pagdumala sa iyang paggahom, sa iyang gibuhat nga boundless universe. May kang boundless, why kinutuban, why boundary. Ang pagdumala ni PBBM atong presidente, may kinutuban sa yuta, tanan lang magkapuluan nga sakop sa Pilipinas. Sa tubig, kadto lamang nasakop sa gitawag nga boundary, water boundary sa kadagatan. Pero ang Diyos, the boundless universe is His dominion. Pero may gipili siyang particular nga dapit sa dihang siya nahimong tao, kamayon gani kang fit, tiil, tao na na. O may tiil man panunguban. Pero kayo ang gibuhat ang mga hayop sa naong sa Diyos, sa himay, sa dagway, tao man, so tiil na sa tao. O ang maong tao nga may tiil nga ang Diyos na diha, naggahong, mao ang atong Ginoong Hesus. Amen! So gitudlo kang Ezekiel, ang dapit din si Ginoong Hesus, mulingkod sa panahon sa kingdom age. Gipasiguro kay ang tungtunganan siyang tiil, gideclare diri. Si Solomon, sumisag sa picture, magtanaw sa mga libro, mga flannel graph sa mga bata, maglingkod ng hari, nga ay tungtunganan siyang tiil, di ba? Oh. Mau na ni, susinindot kayo ni kasulatan. The source of my faith, where I will dwell in the midst of the children of Israel. Kadalang brad nono, gusto na kong imong basaw si Buhan, tuloy ka ng versikulo 7. Point 3:7. Duhalan tayo nagpungko diri, nindutat para ang pro, gwapo kayo. Tuduhin brad nono, kay microphone brad. Sa ligon ko imong tingog dako kay na. Kadalang versikulo 7. Ay nalagi lang tira para dali. Hello. Og siya mingon kanako, anak sa tao, mao kini ang dapit sa akong trono. Ug ang dapit sa mga lapa-lapa sa akong mga tiil, diin ako magapuyo sa tiniwala sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Ug ang akong balaan nga pangalan dili na pagahugawan pag-usab sa balay sa Israel. Ni sila, ni ang ilang mga hari pinaagi sa ilang pagpakighilawas o pinaagi sa mga minatay sa ilang mga hari diha sa ilang mga hatagas. Okay, salamat po Nono. Ako kamudanon pagbalik kang inyong memorya sa verse 119. What's description of the temple that is to be built in the millennium? So doon na pag-dahil another temple nga buhaton, particularly ang toyo para gamiton sa kalibok katuig. Bitaw mo naman ang batasan sa mga progresibo nga mga kasyudadan. Guwapo na ginang City Hall, aning dapita, magbuhat na magbagong City Hall dito sa unhan. Oh. Bisa na ang Bacolod,
Escalante, nahibaw na mo, pag muagi ka sa agianan, paingon sila Mr. Amparo sa una, na bagong City Hall giobra, hilabihang dakua. So, niining restoration sa Israel, pagtunga ni Moses ni Elijah, may templo. Pero ang Millennium Temple, lahi gyud gipadayagang propeta Ezekiel. Anha na ang Ginoo mosulod, o mulingkod, sa panahon sa iyang pagdumala sa kingdom age sa millennium. Okay? Human gibasa, padagana lang inday, padungan to sa verse 129. Ato lang anahon ta lang ni. Total bata pa kada ipong makita nimo ang mga numero kay gagmay ka di sa kuha. Pag humagbasa ni Bernuno, mao ni ang gingon ni Branham, iyan na ni sa paragraph 120. 120 na siya, pangitang 120. Paragraph 120. Oh, 120. Oh, sige. 120. Anointing that pagsulod ni Kristo, mao na yung pagdihog. Sa una ang idihog, simple lana. Musod, isod sa sungay sa Kabaw, isod sa sungay sa, I don't know kung sa may Kabaw, Israel. O sa sungayan ang gamiton, siyopar tawag na. O na, nana, muna bitbiton sa propeta ni propeta Samuel. Muna iyang buk-buk sa ni David. Ibuk-buk. Pero ang tao, di man mo mabuk-buk, taogon. Pero ang tao na yun mismo mo imusod, labaw pa na. O tinahanong pagkasulti. Kaya ang anointing, di magpabiling anointing sa maglana o sa mag-Holy Spirit nga Spirit. Ang Spirit gi-anoint, aron ang Spirit na himong tao. Ang Spirit ng ang Diyos magmanifest diha sa tao, kaya ang tao ang iyang absolute purpose of demonstrating His nature. So pagsuod ni Kristo sa tabernacle gibuhat sa panahon ni Ezekiel, mauna na ang katumanan sa pagdihog. Ang gidihogan, dili siya nga taong hinimaya, kundi ang templo nga ang taong hinimaya, mupuyo. Pag musulod ka, tanang hugaw papha, tanang espiritu papha. So anointing na sa templo. Anointing. The temple for the millennial reign. Now, if we go back to Leviticus, we find out that Moses anointed the temple. Iyan ang gibasa, taas kayo na, sagdai lang. Humagbasa niya sa daghang kasulatan sa pagdihog sa mga templo sa una. Actually, pagso ni Moses, di siya maka-anoint sa dapit. Kay si Moses taura, ikinanglan yung anointing. Sa Diyos, mauto, musod ang anointing, nagpadayag ang aso. Puno ang templo sa aso. Dito aso nga itong sa dabok, sa guwa. Aso to nga na-create, natuga sa presensya sa Espiritu ni Jehovah nga Diyos nila. Moto'y naglimpyo, nagbalaan sa gibuhat ni Moses nga tabernakulo. Amen. Dito yun dahil sa paragraph 125. 125. God came into the sanctuary that was to be anointed sa panahon ni Moses and was given over for the people to come to worship. So to anoint not the holy place, but to anoint the most holy place. And we notice that 126 na, dolhog sa 126. Ako lang nagipili-pili. Now, when Zerubbabel dedicated his temple after it was rebuilt, panahon na ni Israel o ni Nehemiah, kay giguba man ni Nebuchadnezzar katong templong gibuhat ni Solomon, di ba? So, gibuhat pag-usap sa panahon ni Nehemiah o ni Isra. Mauna nang giskutan Branham. It was not anointed again because it was already been anointed. And been torn down, or it was just instructed again. Instructed or constructed na mo tingnon. The destruction had come to it. It had been constructed, niya, and put up, gipabarog. And so there was no anointing on it anymore. When it was anointed, and it was one time anointed, that carried on through. And it goes on till this very time. Unsa nga time? Kanang gipakita kang Ezekiel. He will anoint the most holy, not thy holy, but the most holy. But when the king takes the throne, tanawa na minugba, kaya mo na importante ni. Kano siya ni Ginoong Hesus, ang kunon, ang trono nga ihang lingkuran, aron siya, ilhong hari na ng panahon na, millennium. So wala di hugi, pero
Kuhaon na ni Sari. His throne for 1,000 years. Glory! She is over now. The anointing of the Most Holy will be the last thing take place. Oh. Paragraph 27, tuloy na day, 127. Pagkanindot ka ni mensahe. When the tabernacle is erected, unsa gipasabot ng tabernacle? Tabernacle ni Ezekiel. Dito na i-apply sa tabernacle sa Revelation 11. Ezekiel 43 na yung tabernacle. Sa diya nga kanang tabernacle, layo pa. Pagsugod pa ni si millennium, pagbarog ani nga tabernakulo. The resurrection, tanawa, the resurrection has come. Kinsa nga resurrection? O ibalik niyo sa layong rapture, siyempre dugay na. Ang resurrection pwedeng apply niyo na resurrection sa mga tribulation saints. Resurrection sa Police Virgin, pwedeng ipasok niyo diha kung teacher ka, pasado ka, di ka matarong o questionon ka. Kay sugod namang millennium, karon kaya Police Virgin, musulod mas millennium. Revelation 20 verse 4, ang ipamunggutan sa ulo, nakita ni Juan, nga human gitagag trono ang bride. Ang unang nakita niya sa Revelation 20 verse 4, abtik ka na yung imuhan na yung balik kunday, kasi abtik kang mabalik ni mo na. Ihatag ang scripture, Revelation 20 verse 4. Ingon si John, and I saw thrones. Millennium na gud ni. So ang mga trono, kita ni ang ulingkod. Iditso ko na lang na. And I saw thrones, and they sat upon them. Kinsa man ang they, katong giyon sa Daniel 7:27, the people of the saints of the Most High. New Old Testament saints, New Testament saints, tribulation saints. Pero ang unang kita ang bride, simple kita ginong una. They sat upon them, and judgment was given unto them. Ang paghukom, gihatag kila. No, muna na ang empowerment. Tanawan ninyo, ang unang gitagaan og empowerment, ang bride yun. Sila giunag yung gi-emphasize, gitagag trono. Niining karong giisyo, o sa 10 prophet ka, giisyo ang kingdom, which is the millennium. Was given unto them. Sunod, and I saw the souls of them. Mauna ni ang millennial sitting. Wa pa, pero kay bride ta, murag, nagtanaw na ta, pinagigbintana sa propesya. Window of prophecy. And I saw souls of them that were beheaded for witness of Jesus. Di palang dugay, kay sa panahon na sa Great Tribulation na hitabo ka na. Sa muti ko gipunggutan ni patay. So ang Police Virgin, di magdugay di ay sa kamatayon, sa lubnganan. Abot o gilubong pa magpurma ng matawanan na. Ang mga Police Virgin. Sila na ang giskutan. And for the word of God, Hudiyo o mga hintil. Wa mo siyang basta sapat, siyang larawan, o mudawat sa iyang marka, di silang agtang, o di silang kamot. Tarawag sunod, and they, o kasunod lang sa inday, abtik sa highlight. Tunay po na nyo dahi, ha? O magbasa ko, abtik yung kamana para ma-highlight, para makasunod ang tanan. O kanang nangabo, kanang nagpamunggutan, kay millennium naman ang temple erected naman, balik ko dito na, and they live and reign with Christ 1,000 years. How I wish mahinigugma nga kini inyong madawat tagsa-tagsa. Aron ko ka maglingkod o mamalandong sa itong atuan, doon na ka magka-fellowship pan nga huna-huna. Huna-huna ni sa Diyos. Kay di ka ni sa Diyos, Revelation 1:1, the revelation of God which He gave to Jesus Christ. Na, mau na siya. Mau na na. So, balik na to ako yung kanina. When the tabernacle is erected, ang tabernakulo ang ipadayangan to kang propeta Ezekiel, the resurrection has come. Wow! Nabanaw na di mga Police Virgins, pag-obra sa templo. Pero ang bride, dugay nang nabanaw. Kay rapture ang pagkabanaw sa nangamatay na membro sa bride body. The Diyos has returned. Humana ang ilang pagbalik sa yuta. 142,000 are sealed. Humana na ang mga prophecy. The millennium has taken place. Sugod na. Taken place na. Ang templo nga pungkuan sa hari na nagipabarog na, put up na. There will be an anointing when the most holy place will be anointed. The holiest, the holiest of the most holy place. Puno na yan. Enough na. Humanyag basaan ang paragraph.
Sige na, padayon ko lang ha. Sige na, saka na. Sige, yun na. Kaya punduhan ka ng, and it never will be because Christ na. And it will never be because Christ will be that light, the anointed one. And the king will come and take his throne for 1,000 years to reign. Iyan ang kita-kita kang Ezekiel. Paghaguno sa presensya gikan sa silangan, gipuno ang balay, ang tabernakulo sa presensya. Mingon ang tingog sa likod. Anak sa tao, mauni ang dapit nga akong pagapuyan. Tanawa ang tuntunganan sa akong mga dapadapa. Wa pa matabo, pero nahibawaan ni Ezekiel. Ang gisay sa pumita nila, ang actual na. Si Kristo, musulod na. And come and take His throne for 1,000 years to reign. Padayon inday, padayon ito na. Kanang sunod, ipaibabaw. I-hold niya, Jeremiah chapter 3, verse 12, ngadto 18. I-post ang English. Basahan no. Di ko buot ang time mo control na to. Kay gusto, diyon sa ko pag-bliss ini nga mga propesya, i-bliss po mo. I do not care, bisag hobin pa mo. Basta na mo personal desire to know these things. The Holy Ghost of God is ever willing to put this as an anointed words in your hearts. It will do wonders sa inyong pagkatao. You will be a different kind of a young people. You will be a different kind of a young girl, young boy. Especially if you are of God. God can do wonders again in this age. Ingon ang Jeremiah chapter 3. 12 ba ito ngayon kanina? Katong kanina ba sa quotation ba? Jeremiah mo ito yung supita. Oh, 12. Sige. Sige na, okay. Go and proclaim these words. Ingon ang Diyos kang Jeremiah. Go and proclaim these words toward the north and say, Return, thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause my anger to fall upon you. For I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Only acknowledge thine iniquity. Maura maginahangyo sa Diyos. Ilhalang ang imong daotang nabuhat. Balik saya kay siya maluluyon. Ano lang iyang kasuko, dili na niya batunan. That thou hast transgressed the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the strangers under the evergreen tree. But ingnon, ang imong mga kagustuhan, imong ginahimo usay nakita nimo diha sa nakadaiyang mga miaging mga klase sa mga katawhan sa mga kanasuran. Di gusto sa Ginoo nga mga hybrid iyang katawhan. So, sala di lang mangibog ka sa practices sa kalibutan. Amen. Ang Diyos lang magpadayag kaninyo kay kada karin kay nakaroon nga sala sa mga believers. So, supposed to be Christians. Mangibog sa modernong mga butang, unya, miangkon pag mas labang panahon, kaysa panahon sa pagpamati sa mga wali, panahon sa personal Bible study, pagbasa ng Biblia, and other divine appointments nato diya sa Ginoo. And you have not obeyed my voice, saith the Lord. Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. Grabe nga heart sa Diyos. Wa niya taguan sa ato ang iyang pangandoy. Gusto siyang mga sawa ka na to. Ang pag-asawa hindi na tali sa babaeng lalaki. Kaya ang marriage is a relationship of love. And then since God loved us through His Son, we in turn should love Him. It is called marriage, only a spiritual marriage. There is no sexual union involved in that, but spiritual union. Nevertheless, there is love that bond the two parties together. I am married to you, and I will take you one of a city and two of a family. So, eleksyon na, di ang tibok pamilya, pero ang tibok pamilya luwason, blessed be that family. And I will bring you to Zion, Jerusalem. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Doon na sa 17-18, kahasta na sa 18. Niya na din ang nindot kayo. And it shall come to pass when you, and it shall come to pass when you be multiplied and increase in the land in those days. Di ba nga ang context ani millennium? Ang unod ani sa istorya, kingdom age. Have you noticed sa verse 16? It's so happen nga ang verse 16, verse of multiplication, I will prove to you nga ang 16, versikulo sa pagdaghan.
Og di ko malimot, ako na karong tandugon. Og mahitabo niya nitong adlaw, nga kung ka mumudagha na, og musanay. Can you see that? What does it indicate? Procreation, pagpanganakay, multiplication, increase, in those days, pointing to a far away time. And that is the kingdom age. O sana po di ka-support nga may mga nakay sa millennium. Kay kuno sa istorya diri millennium. At Brother Abraham will speak it clearly. Muna mingo, katumingon siya nga, till this time, wala pa ko masayon, 1964. By inspiration, by gipanulti na siya, typical of a prophet, nga mo sulti, tino ilang tinsip, tino sila, galing lang kay galamito sila sa Diyos, di yun sila ang tino na yung nagsulti, but the spirit inside of them, are you following me? Oh. And it comes to pass, when you multiply the increase in the land in those days, saith the Lord, they shall say no more, the ark of the covenant of the Lord. Di ka na, magandoy, pure gold man gito ang inside o outside, kay gihalopan man to. Makikita unta sa kingdom is na ni, wa na to. Wa na to. Ang real nga ark na. The ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind. Di na ganyan mo, abot sunahuna Neither shall they remember it. Neither shall they visit it. Neither kay murag-murag tourist spot ang lugar sa una sa Old Testament nga naa ang Ark of the Covenant. Murag tourist spot. At doon sa mga younger generation nga istorya na lang, Bible study lang ilang nahibawan nga ang Ark pagpasanon, why makasalang sa Israel pag mag-agig dalan. Sugaton sa away, dunay warrior, gipanguluhan ni Joshua. Samtang na ang pulong kuyog nila, kay Ark, type sa pulong, type ni Kristo, mudaog sila. So, usa siya ka attractive nga bagay. So, kung din siya i-plaster, tourist spot ang guwa sa mga lugar. So, di na maabot yan itong panahon na sa Kingdom Age, fullness na! Ang gitumbok sa Ark, si Kristo, tuwa na! Mana, si Kristo! Water of life, si Kristo! The Lamb of God, si Kristo! Hallelujah! The real sin of Abraham, si Kristo! The bridegroom, si Kristo! Siyang tanan, He is our all in all! Hallelujah! Palakpakan na ito siya! Oh, hallelujah! Neither shall they visit it, neither shall that be done anymore. 17! At that time, you see, gatudlog lugar, at that time, they shall call Jerusalem, you read it, the throne of the Lord. Basahon siya na ako. Naibaw mo nga nung tawag ng Jerusalem anang panahon na the throne of the Lord. Kaya anang panahon na si Kristo sa Jerusalem in person. Mulang tawag siya the throne of the Lord. Kantong Ezekiel 43, vision pa lang to. Kita-kita kang Ezekiel. Wa pa matuman. Pero sa Kingdom Age, millennium, literal na nga sa Kristo, tao na yun nga glorified, musulod sa templo. Nabanhaw na ang mga police virgins. 100,000 na nagpaabot na Revelation 14 verse 1. O uban pa mga prophetic sa Diyos nga nangatuma na nga magpasok sa millennium. Kay musugod na nananghari. Throne of the Lord ang tawag kay naanang Ginoo. And the nations shall be gathered into it. Okay, balikan to na quotation right para ito ng kapiton. Balikan to. Jeremiah 3:12 inclusive. Sige, kanang scripture, kanang laing pagka-print muna ang scripture. Go and proclaim this word. Pabaw na daw, Jeremiah 3. Na humagbasa hasta verse 18. That's when the city will be anointed. That is when the new Jerusalem. Di na mao, di na siya mao. Kato when the tabernacle is erected. Balik kato when the tabernacle was erected. Nakala, sige. Okay, nara. Jeremiah 12:18. Go proclaim these words. Ano na siya? Di siya. Balik sa di pa siya mao. Mao na siya pero nag-una.
katong when the tabernacle is erected. Paragraph 127. Sige. When the tabernacle is erected, the resurrection has come, the Jews has returned, Christ and His bride has come, the Jew, the 100,000 are saved, the millennium has taken place, there will be anointing when the most holy place will be anointed. The most holy place is the sanctuary where God lived between the cherubims, and this time Christ will sit in the most holy place with the anointing upon Him, and they will need no sun there. Mga scripture na sa New Testament na. For the Lamb in the midst of the city shall be the light. The sun shall never go down in that city, as our Uncle Jim used to say. And it will never cease because Christ will be the light, the anointed one. And the King, tanawa na, and the King will come and take His throne for 1,000 years to reign. Padayon na lang na, padayon na lang na. Sige, babaw. Jeremiah 12, yan na pong gibalik, inclusive. Kanang while studying, i-highlight na kanang while studying the Holy Spirit. Nakita na kanang while studying. Nakala. O, tanawan nyo mahinigugma. While studying, the Holy Spirit moving me just from place to place. You see? Ganina sa 1964, ingon siya, I want to be honest, I do not know yet this time sa tubag ngang pangutana, may mga anak, may bata mag-ipanganak sa millennium. Ingon siya, wala ko mahibalo. Mag-anis lang ko ako kabalo. Hanto din panahon na, wala pa ko mahibaw. Pero ang imong patrason, ingon siya, samdang nagtuon ko, ang balang espiritu, naglihok ka na ko, sa usa ka, ang place na pasabot, scripture na, gikan sa usa ka kasulatan, ganto sa laing kasulatan. I just jotted this down, the best I could. Pag-abot sa inspiration, suwat siya, Jeremiah 3, and then 12, 18 inclusive. So, hinghatag sa scripture, tanawa, di ba, plumb to millennium na. Go and proclaim mo na. Sige, hinay-hinay. No, na, ato na nagibasa na in advance. So, sige, pag yun. Ups, katong ngayon nga. Katong verse. Oh, katong verse. Ang verse 17, katong verse 17. Talawan ninyo. At that time, millennium time na, at that time, mao po ng panahon na ito ngayon, when you are multiplied and increase in the land. Mao na. So, klaro na, nga kini siya millennium, therefore, katong ingon, sa dihang kamumudaghan na, di na dinhi karon, di na di sa yuta sa Israel karon, dito na sa millennium. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. Scripture na. Open parenthesis kang Brother Branham na. O sa ingon niya, as He will be there. Klaro mga elders, ang breaking sa itong propeta sa Jeremias 3:17, diyato niyang panahon na ilang tao ng Jerusalem nga ang trono sa Ginoo. Scripture na, kang Jeremias na kapropita. Ang iya ni Branham nga propita, kay tuwa siya dito. Nakita ninyo? Ang pagkatag. Atong padayon nun, see? Karon dugang pagyod. That's when that city died. That's when that city. May usa na ta ka script, may duha na ta ka propeta ha, si Ezekiel o si Jeremias. Nga ang gitumbok nga panahon, kingdom age. Karon ikatulo si Isaiah. Okay, tanawa. Kini ang sunod ni paragraph o 129 no. Sunod ni sa paragraph nga nag-ingon si Branham, iyang gibasa si Jeremiah nga mosulod si Kristo sa templo og atong panahon na tawgo nila ang maong syudad Jerusalem nga throne of the Lord kay siya tuaman. Pagsudi mo ipag-anuin sa holy place kay siya ang the most holy Son of God. The anointing is in Him in fullness. Sunod ay na that is when that city will be anointed. Nakita ninyo? That's when the New Jerusalem will be anointed. Coming.
Sa fullness na yun. That's when the new, and all the nations, okay, sila, basa. Sige na dito, there will be no need of the candle in there. See, there won't be no more sunlight. Padayon, dito ka na sa paragraph 131. 131. Okay. Isaiah, puno na, mauna to siya. Katong may Isaiah. Isaiah 65. Abre no ng Biblia. Listen what will take place during the time. Oh. Daghang na kay suporta di ay ni ko na imong tunan ang childbearing, ang pagpanganakay sa kingdom age. Kabiblikal man di kayo nga doctrine. Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, pagka-biblical. So, ingon lang ka, ingon ang propeta ang murag na, murag wa. O niya, mao na lang na. Sa bagay, o mao man imong desisyon, imo na katungod, di ko mo condemn nimo. Di man taalagan sa tao, di man ko nimo busing, anong mandaran taman ka. Pero ako, pag akong masilip, sa grasa, murag dunay agyanan, nga makapalahom ko, I will do it to the glory of God and the fulfillment of my duty in the Lord. Isaiah 6, listen, what will take place during the time. Na muna atong tunan karon. Mga itong tag-millennium, wala pa taganto, may naan natin ikalipay nga makahibalo, kung taga dito magyunta sa purnalin sa Diyos. Natural ikalipay nato, wa pa ta mo abot dito. Karon ang mga taong nahibaw, nagbantay sa mga kapistahan, sa mga kanasuran sa kalibutan, nalipay na inigabot sa pizza, sa ati-atihan sa Cadiz. Gingon sa Biblia, ang kalibutan mahigugma sa mga iyan. Nahibaw mo niya na, John 14. Ang mga Kristiyano mahigugma po sa mga iyaha, sa iyang concern. Listen what will take place during that time, and just ask yourself, sinner friend, if you could afford to miss this. Nakita mo? Kaya ba ninyong di mo kasulod ani? Isaiah 65, let's begin with about the 17th verse. Nana. Isaiah 17 day. Kay musangko ni sa 23. Behold, I create new heavens and new earth. 8 din na siya, pero tanawa karon ang propeta anay mahatag breaking. And the former shall not be remembered, nor come into mind. 18. But be ye glad and rejoice forever in that. Kadiyo siya. Balikan sa Isaiah 65 dahil wala ko matiyos basa na. Balikan sa itong quotation ng Isaiah 65. Importante kayo usahay mga butanga eh. Katong quotation na ng Isaiah 65. Katong pagsugod yun. Sige, balik ka. Sinner friend, if you could miss this, Isaiah 65. To begin with, about the 17th verse. Listen, everybody listen close. This is during the time of the millennium. So pag-cite aning Barnabas sa Isaiah, panahon ni sa millennium. Naman di ay mga materialist di ay nga kita makakuha understanding sa mga hitabo sa millennium. Muna to God be the glory. O kalibutanon lang ta. Mga problema makita na ini. Tanaw namang tao. So, problema ba? Sige lang agi-agi diha. Of course, salamat po sila pong respect. Pag binatasan nga tarong sa tanawanon. Tanaw lang. Dapat iban mga, hallelujah, praise the Lord. Di ba pagkutya sa ato na? Pero daghang mga agi diha, tanaw lang. Nice. Pero punto ko, di na sila magka-interes ani para nga mutambong sa itong meeting. Kaya wa sila interes sa langit ng butang. Busa kita nini ang may tulubagon. Og nakita na nato ang panalangin sa Diyos sa maghatag og bili sa iyahang gingharian. Mga anak, mauna nga tao ka mong naana sa pag-alagad sa inyong ginikanan. Mga committed nga mga ginikanan diha sa Ginoo. So, kining society ay millennium. This is during the time of the millennium when the most holy is anointed. Ma-anointed lang ang templo ni Ezekiel kung ang Kristo nga hari mosulod na. Millennium na. Balik na sa scripture. Sige na. 17. 18. But be ye glad and rejoice. 19. Kay millennium na itong gibasa. And I will rejoice in Jerusalem. Wow. Mauna na, pag mag-ipo na ang bana o kasawa, hilabihan na kamahimayaon nga mga panahon sa ilang duha ka mga kinabuhi.
ang Diyos to sa langit, apan all the time iyang pangandoy, maghihiusa sa iyang katawan, dini sa yuta. Muna ang pagdana to sa langit, limitado lamang, panihapon sa kasal. Pero pag maunta sa millennium, ang usa ka libo, honeymoon pa lang, pero pagkahuman, eternal na. Kasi ang tanan mabago, permanente na siyang mapuyo sa kalibutan. That will be His permanent abode as far as the heavenly bodies are concerned. Pero sa individual, human body, corporal body, permanent na niya ang heart ni Kristo, og heart nimo, og heart nako. 20. Ano na? Pamatiin na ninyo. Millennium magkani. Tanawan ninyo ang madagan sa istorya. There shall be no more days infant of days. May bata ang millennium kanawa. Unsa man ang infant? Of course, kunay naay grammarian mingon para sa kayon, wa magagod ka istorya, ay pataka istorya diha. Kay kanang infant magamit na bisan sa uban nga dili tao. I know that very well, pero ang context dili tao og Dios. So ang infant dili tao. Nor an old man. O, unsa man ang old man? Klaro laging tiguang nga tao. Nganong inanaman ang istorya? Kaya kung maghisgot ka ng panganakay, ang bata ng pabiling bata, mutubo, hangtod mo dako, ang iyang kasangkuan, tiguang. Brad, may matiguang si millennium? Yes! Hangtod dili niya malangkoy ang 1,000 years, wala ebidensya nga ang sala o ang tunglo sa tao napapana. Kay sukad sa pagkahog sa tao, way single nga tao nga nakalampuas, lapaw sa kalibo. Sa adlaw nga giingon, mamatay ka gayon. But ingnon, kung doon ay tao na nga mabuhi, lapas sa 1,000, ebidensya nga ang tunglo, gilipot na, hallelujah! Gikuha na ang tunglo, kay may taong nakalapos. Controversial ka ni Bernardo, kay teacher ka sa church. Dili na bride. Di ba pangunta na kanina, will there be corporal bodies? At tumags propita, yes, we are in corporal bodies. Siyempre, no question. Kaya ang bride, eternal being na siya. Pero di na, akong pagto, di na mo ang context nili. Kaya di tayo matiguang. Did you see that? O ang atong pagpanganak, miyagi na sa atong natural birth sa book of life. Pag-rapture, panihapon, pagpauli, mga glorified people, bago na tang tinuga. So di tayo yung i-include nga statement nga infant of old man. No! It speaks of the people that will be born in the millennium and grow until they get old. There shall be no infant of days nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old. Imagine sa kabaguhan na klase sa kalibutan, ang mamatay nga bata o sa katos ang edad, my! Dini gani ang mga tiguang, di na gani makaabot ang idara, o niya, bata mamatay o sa katos katuig? Nga o sa katos katuig man ang tawag sa bata dito? Mura og kwarta pa na, tights lang na. 10% lang na sa imo untang edad, o namati ilong taga sa pagpanudlo, ana nga kingdom age. Itugot sa Diyos, iyan ang kababuton, 1,000 years, para na sa mortal man, so sa kabahin. Ay, nga dili, out ka na ba, para sa kita di ay, bilhin nyo. Kaya di ba lang bride ang nadiha? Na may mga mortal, so para nila, gigrant sa ila, tugot sa Diyos, nga sila magpadayon sa pagpanudlo, mabuhi sila sa maong panahon. I will prove it by and by. But the sinner, being 100 years old, shall be accursed. Siya doon nagkikantawhan ka. Taas kayong gihatag imong alawan nga mahigmata kasi imong sayop. Wa ba ka masayon nga pagka mapailubon sa Diyos, nag-agdaman ka nimong sa paghinulsol. Know ye not that the long suffering of the Lord leadeth thee to repentance? Maunta na, so dito di man, yet kanawang long suffering sa Ginoo. 100 years ang iyang alawan si hatag sa tao nga disobedient. Nanapod, they shall build houses and have at them. Para na akong tinanawa na mortal people na. They shall plant vineyards. Kita, hatda na lang ta silang kinamudlayan. Balis karon sa Diyos. Ang saop din
may mahatanan silang amo, may ilang panakostiyan silang balay, ilang po nakatungod. Pero balis karon dito. Di pasabog na kani atong mga dato at dito. Di man pero ang punto ba, balis karon ang senaryo sa community. Ang mga dato na po, mga hari na po, mo na po mo alagad. Kaysa gawa sa syudad, daghang kaya po mga tao. Maghimo na po sa mga communal living, doon na po yung mga kings of the earth. Nabay na, besides sa king of kings, nga mga po sila yung mga co-rulers. Dito lang 23 day. Oh. They shall not labor in vain, nor bring forth, kanamoy klaro nga sa millennium, may mataong bata. Basabran nono kanang 23, kana na lang. Og na may mo contest kay kang Brother Branham, wa man toy, mura man tog neutral. Ang mutunlo nga tay matao, pwede kakuhaan to, kay mura mag may matao. Ang mutunlo po nga way matao, pwede po kagamit. Mura po way matao. So mura siya dalang tanan sa tanang grupo nga di magdebate. Pero kung may pick up ko, particular, naagyo yung matao. Way labor nga may naiside ang propeta diha, akong gisupport si Ezekiel, si Jeremias, o ang pinakaligod, si propeta Isaias. Basahan nono ang 23, sa di pala ito basahon sa English. Tuduhi, brother nono, ang verse 23. Ugwa may matao. Pag mo declare gani may matao, praise the Lord. Pag wala, pauli ko, biyaan ako ng akong pulpito. Kaya nagbinaka ko. Pero ingon si propeta Isaias, may matao. Ingon ni Abraham sa millennium, kay kini, millennium na ingon siya. Kapuslanan ni manganak sila alang sa kagulanan. Oh, pundo. O sa giingon, manganak sila. Manganak na day, manganak ko, manganak sila. Kano saan eh? Magduduha pa pumingon sa millennium, nagingon ng Branham? Puro sa mga propeta na lang naghatag resibo sa mga istorya? Oh. Saan sa mga paaging ang mga nakas kagulanan? Pagkatao, bisang kung saog remedyo sa mga nurse, patay yun ang bata na nanganak toon ka pero sa kagulanan. Gikan sa tiyan, disulunganan. Imbis unta gikan sa tiyan, pila ka minuto, pila ka oras, wala na, lihok-lihok na, lasong adlaw, improve, tubo-tubo, kalipay sa tanan. Karelasyon sa bata na tao. Oh, sige malang padayon na. Kay sila mao ang kaliwatan sa gipanalanginan ni Hoba. Busa may ila ako'y baruganan, di na bride. Kaliwat sa mga giplanginan, mga mortal people na, bisan nilang ginikanan ini, gipreserve sa Diyos sa great Armageddon War. Kaya ang Armageddon War, may mga survivors. Kung ang Diyos nga labing gamanan sa tanan, iyang nailhan ang matang usa nga makasurvive. Og nasayon siya nga kining matahon na, pag musulod na sa millennium, mga nakay kini sila. Porno na tanan sa Diyos. Ang 12 tribes mabasa sa Biblia. Woman Israel nga nanago. Pagsulod sa millennium, nakita gyapon ni Ezekiel 48, may nang panahon lang kulang mahinigog mako. Wa mo na mati kan mamauli lang unta mo. Og bakak man lang nagpudili. Worthy wa attention og pagpalakpak tong kamot kini mga butanga. So ang ilang mga anak niini, nga ilang ipanganak nga way kagool kayo naman, successful birth, healthy baby, the seed of the blessed of the Lord. Sige pag yun, and their offspring with him. Oh. Seed, kaliwat, offspring, apo. Ay, sus, may pagpangapo pa. O, karoon, mauna ni. O wa may bata nga mga tao, ngano man lagi, kasi si Isaiah, si Isaiah nagsulti ini. Ang bring forth good sa English, panganak mo na, bisan sa Genesis 3:16, bisan gani ang mga translator sa Biblia, wa magpanuko pag-translate sa word sa English nga bring forth sa panganak, masabran nuno. Ingon sa English, ingon ang Diyos kang iba, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception
in sorrow shall thou shalt bring forth children. Tanawan ng word, bring forth, prepara ito Isaiah kay balik talay. Basahan mo na ng, hindi lang na basahon, o tanibaw mo, ngang paghahuban na sa Bisaya, o ikaw mga anak, o mga anak, o ang imong tinguha, ngadto sa imong bana, basahan mo na nuno. Og nag-ingon siya sa babae, pagkadaghanon ko sa hilabihan gayud ang imong mga kasakit o ang imong mga pagpanamkon. Pagpanamkon, wa pa na mga anak, nanamkon pa lang. Og sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak. Ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana og siya magabuot kanimo. Humag panganak mo, di na kamusab! Uita! Suntukon bang banas tupad sa wheelchair, sa balataan? Pero kinasuwat naman ang imong handom sa imong bana, duha pa lang ka mistisyon. Doon na po sa bana. Nasulat maguna og di na maot. Wa na'y Malaysia, kasulatan na. Humag panganak mo, di na kumusab! Gikantahan ni Max Urban, kausa na lang. Wa na ko sa gulit katawa, pero kasulatan na. Nga bisag sakitan ka sa pagpanganak, sige niya pagpangandoy sa imong bana, basahan ang di mo na mao. Balik sa Isaiah 65:23. Di shall not labor in vain. Ang imong balay nga tukoron, puyan imong dugay yun sa milenium, kay wa na'y bagyo. Por dili, pagkahuman sa balay, nagtukod lang sa way pulos. Gibungkag sa bagyo. Pulo ka ito gipuyan, gisunog sa kalayo. 30 ka ito gipuyan, kay mura magmansyon. Gilamon sa linog. They labor in vain. Por dito, dili na. Wa na'y linog, wa na'y bagyo. O tanan pang mga sakuna. Una sila, dili na mga anak sa kasubo. They shall not bring forth trouble. Ang trouble niya kasubo. Kay sila ang binhi sa kapinalanginan ni Jehovah. O ang ilang mga anak, kauban nila. Sa Isaiah na. Maong nga si Isaiah, may katungon mo ingon sa Isaiah 11:6. Sige na eh. Pag mention ba nono, abrihin na yun. O way mga anak dito, nga nung hingsangpid man si Isaiah og gamayng bata. Isaiah 11:6. The wolf also, dito sa millennium ha, ang wolf, o sa manang wolf, lobo. Pintas manangag manang mga kaning gagmay, kanirong gagmay, o bata kang gamay, posible magkusudahan kasi lobo, pwede kang atakihon sa gitawag ng pak. Tagpulo ka mok lobo, mga iro nga ihas, pwede kang lapaon, bata ka. Kaya ka na sila hangol ng karne. Pero sa millennium, unsa ingon ni Isaiah, the wolf shall also dwell with the lamb. Kung nga mga tatabiulalan, kanta pa lang ng Lord. Pag-glorify na may musulod na may anang dapita, Ginoo. The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard, pamilya na sa tigrig leon, shall lie down with the kid na anak sa kanding. And the calf, and the young lion, and the fatling together. Grabe. O, tanawag sunod. And a little child shall lead him. For use God to you be the glory, Lord. Paano dito magawa ni inubanan sa pagsalig? Ngawa ta magdugang sa Biblia kundi nakadiscovery sa grasya sa Diyos o nakakalipay uban niya na nga discovery. Nga sa millennium may panganakay. Or else din sa mo ingon nga may little child. O sa mga brand new creation sa millennium, mao'y mag-lead ni ining manifestation. Na lobo, na lamb, na leopard, na ay anak sa kanding, na leon, na po'y baka, na ang bata, murag bakiro, lead gani bakiro. Oho. Otso na, maugyapon na kapitulo sa otso ta. Lain na pag-istorya. And the suckling child, wala ko mabasa sa nuno na, basahan na ang itong otsay sa tulog shall play on the hole of the asp, and the wind child, tanawa ang upat ka mga kategorya sa bata. Suckling child, nagtutoy, nagsusong nga bata. Wind child, linutas nga bata.
little child, kana nang magdagandagan, kanto hindool ganda kang yung iyang bata. Oh. Nalutas naman na. O niya na pagi playing child, nagduwa-duwa na. Mauna nga, dunay tiguang dito. Kay ipanganak ka ni ka, sod ka sa kalibo di ka matiguang? Hello? Ang bride di matiguang. Subusa ayaw nag-i-apply sa bride. Why bride manganak dito? Kay anak sa pagkabanhaw, wa na'y pagminyuanay, Lucas 20. Di ba natunan na dire? Dito wala na'y panganak apan dini. Nini nga kalibutan, ang mga tao, naghahatag silang mga anak sa pagpangasawa o pagpamana. Apan, siya nga sulod sa maong kalibutan, prepalabra trade, o i-announce na ron, wala na yung pagpangasawa. Kay sila, sama na sa mga manunda, kay sila, mga anak man sa pagkabanhaw. Pagkaanindot. O, basta nanunog ikan sa 6, hantod 8, kay diha ni mabatian ni mo, ang tulo ka mga kategorya sa batang gamay. Ikan sa pagtutoy, pagsuso, o pagkadako-dako na. Sige. Ug ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, ug ang leopardo muhigda uban sa nating kanding, ug ang nating baka ug ang nating leon ug ang linaming nga mananap manag-ipon sila. Ug ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. Ug ang baka ug ang oso managsibsib, ug ang ilang mga nati manag-ipon sa paglubog, Millennium yun eh. ug ang leon Wa na din, musibsib sa kumpay sama sa turong baka. Ug ang Hallelujah! bata nga masuso, dara. Bata ka masuso. Ug ang bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa, ug ang bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Wa gina dinhi nga plastada sa talan-awon. Wala na dinhi. Wa ka di kamutangan niya na kingdom age yun na. Nakita ba ninyo ang pagkanindot sa tungan-tungan nga dapit? Hello! Wa ko nagisingkit kay bungol mo diyaw, gikasabaan ta mo. Di ko kapagong malipay. Expression ko lang sa kalipay sa atong pagkantuan. Kay kung kinigidugay sa mga lagi ng kahulugan man yun, kay mituota, mao niyang yandam sa Diyos alang ka na to! Woo! Hallelujah! So tulo ka kategorya, gikan sa pagsuso, o ang pagsuso ay mapaging atras, gikan sa pagkahimugso, pasusohon, lutason, o na magdagandagan, pwede ng kapamakiro. Muna na silang nag-lead atong mga sapat dimensyon. Hangtod kung dagko na, di na nimo masapuan diha sa balay, kay mudagan diha sa kalye, o magdudua. Basaha, Brad. Sekaria 8:4-5. Tuwa si babaw nga kung ulbay buda. Gitugtan ko sa Diyos, may usa ko mangis. Kasi na lang. Sekaria 8:4-5. Okay di. Brother Rizano, disgrasya ka na yun. Gigamit din, Brother Branham. Wala. I know what niya gamita. Pero may enough na kong referensya nga kining pagkasulti ni Propeta Sekaria, kuyog sa mga konteksto sa istorya sa Propeta Ezekiel, Propeta Jeremiah, Propeta Isaiah. At that day, I will prove it to you by and by. Ingon si Sekaria, thus saith the Lord of hosts, there shall yet old men, old men and old women dwell in the streets of Jerusalem. Pag naimingon, Brad, pastidlan. Sayop ka, Brad. Adto Jerusalem, Brad, ang tiguang ron sa kalye. O nahibaw ko, bisag asang dapit sa kalibutan, na yung mga tiguang, o kada mga tiguang, nahibaw ko, gipakatao na sa una. O niya, kay gipakatao, nagtutoy pula silang inahan. O niya, sa nagkadugay, ginutas. O niya, nagdua-dua. O niya, nagdagandagan sa kalye, dako-dako na yan. O niya, nagminyuay. Nanganakay na po. Hangto sa dagan sa panahon, natiguang. I know that. Pero ang context ini nga tiguang dito sa kingdom age. Adayon sa nako. There shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand.
Si Brother Pen, nagsungkod na kanina. Ako tong sungkod. Mga tiguang naman gumigod. 5. And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof. Kining duwa, typical sa mga batang teenager. Unsa ka makita ninyo no, si Manolo, si Brad Pitt, magduwa mi dihag. Tubig-tubig sa guwa, sila inilisa, ang mga sila, na magsininggita, nagyahoy. How do you imagine that? Pero ang mga bata, malipay po ta magtanaw nila. Mauna ang kingdom and pinsanin sa millennium, dry kayo? Ha? Waday adik ni kamalipay? Waday salakyan mudagan, hoy, pinapin! Wala na, di na mamutang ang mga barakada di sa itong agianan. Pagkanindot sa millennium! Basabad no, 8:4-5. Akong Biblia. Sige ba? Mao kini ang ingon ni Jehova sa mga panon. Aduna pa mga tigulang lalaki o mga tigulang babae nga magapuyo sa dalan sa Jerusalem ang tagsa-tagsa katao uban sa iyang sungkod, sa iyang kamot tungod sa pagkatigulang. Ug ang mga dalan sa siyudad, mga puno sa mga bata nga lalaki ug mga babae nga managdula sa mga dalan niini. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Okay, mga. Size Sa 5 lang ka. Karon, kay gibutang ko man sa sitting sa millennium. Asa man diha ang picture, kay bisig asang dapita, naamag yung tigulang, naamag yung bata nagduwa. Sogdi, Brad Nono, sa 2, 1, 2, ug 3 kana. Kay ato man gi-bypass ang 1, 2, 3. Di ba atong gilakangan? Verse 1, again the word of the Lord of hosts came to me saying, thus saith the Lord of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury. Thus saith the Lord, I am returned unto Zion. Nahibaw mo kung ang Ginoo mobalik sa Zion, di siya mo sa Jerusalem. Zion in Jerusalem. Iyang unahon ang atbang nga bukid. Unsa nga bukid? Ang bukid sa Olive. Ugwa di lang sa tayo, ako nagtarang tangkutlo. Bawa ko mga elders sa ibaw ni anak. Kay siyang pagbalik, gira ang iyang buhaton. Kay dili siya welcome og mabalik. Busa, gira yun eh. So pagkanaong niya si Karya 14, mo ang iyang tiil mo tamak sa bukid sa Olibo. O kini linugon o mapikas o matugang lapad kayo sa tunga-tunga nganong lapad man campground sa mga muatin sa Feast of the Tabernacles. Sugod na yun ang millennium. Muna siya. So that's it, the Lord, I am returned unto Zion. Return. Kada nga return, di na spiritual return. Ang spiritual return, Revelation 11. Kining nga return, physical return. And will dwell. Ang iyang spiritual return sa born again. Holy Ghost mo po yun. Kay kini kingdom is physical return na ni. He will dwell in Jerusalem. And this shall call Jerusalem the city of the throne of the Lord, as He will be there. The prophet said. Mauni ang aking base. Millennial kaya po ni. I will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called, tanawa ang approach. Ganina sa Jeremiah 3:18, this shall call Jerusalem the throne of the Lord, as He will be there. Kini, anang panahon na sa diya nga ang Ginoo mobalik na sa pagpuyo sa Zion, pagpuyo! Kaklaro na niya na, Jerusalem shall be called a city of truth. Ngano naman po? Karon si Netanyahu, di ko mo ito bisag nakang biling ni Netanyahu, nagto ka mamakak niya po na, or else ang Biblia mamakak. Let every word of the man be a lie, mine only shall be the truth. So, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. So, busa ang context is millennium. Therefore, kung mo agree kang si millennium, may bata nga mga tao,
Di natural kung na tao kay mortal, magdagan ang mag-irok ang panahon, di magkaedad. So klaro, bring forth ipanganak, lutason, may scripture. Aw, patutuyon, sakling, musak, may scripture. Lutason, may scripture. Bata, pwede nang kapamakiro, lead. Lead means pamakiro. Pag lead atong mga sapat, itong lion, calf, uguban pa itong pangsangtit. Hangtod nga magduwa-duwa na sa dalan. Hangtod matigulang kapot nag sungkod. Assured ka, I know it is a rare doctrine, pero ako nag-isulti just to prove I am somebody or what? No. Nalipay lang ko sa discovery of the unfolding of the scriptures. Natural, usak. What do you think of 1,000 years? Ang taong kipanganak, di may matigulang. Only infinity does not grow. Apundo sa sigiday. Immortal can't grow. Kada day. Immortal can't, dili kanat, hadi na ihatag sa the table ang kanat, can't, murag ihatag na. Immortal can't grow. Tihol-tihol si Bram. Ingon dahil ang katong bata nga babae, Dad! Hello, Dad! Anay ka, day? Ako imo gitawag daday? Oo, Dad. Paano imo kung inong daddy nga mamaor mo tag daday? Daddy ba, oh? Wag kailan ako, Dad? Ako si Sharon, imong bata. O, gininson siya na po ka, day. Maminson gilagi ka. Sharon, good. Oh, Daddy, nalimot siyang pagtudlo dito sa kalibutan, immortality of the soul. Ako ni Dad. Oh, kana, mauna ang context, anang imong gipangita karon. Immortality cannot grow. Immortal can't grow. Immortal grow, immortal. Immortality dia. Oh. Immortality cannot grow. Dili can't grow. Oh, kanindot sa pulong tunan. Lord. Ooh, God help us, Lord, to be faithful. Nana? Okay. Pundo. Babaw pagyod. Di ta. Manang salakyan bitaw ta. Gihatag mo na sa Diyos ba itong himayaon ng Diyos. It is an appointment that God has made. Unsa, ang kamatayon, appointment na, for it is appointed unto man once to die, and after this judgment. So Christ was once. And so forth and so on. That is Hebrews 9, 26, 27. You get about that age. God said, there it is. Now, come on, death, but you cannot take them till I say so. Oh, nagi po ng Ginoo. Siya gina my final say. Knowing this, that in the resurrection, there will not be one old person in the resurrection. Hallelujah! Sa pagkabanhaw, way usang tigulang. Paminaw mga inigugma. Sa pagkabanhaw, way usang tigulang. Ibutang ni mo itong tigulang sa bride. Way tiguang nga bride. Karon may naa sa daan natong natawhang lawas. Pero sa glorified body, way mga tiguang. Praise the Lord! Hallelujah! To God in heaven. Hallelujah! There will not be one cripple come forth in the resurrection. Why mga bakol? Sa pagkabanaway mga bakol nga tao. Namatay kang bakol, mubangon kang di bakol. Them that was crippled will come forth. Sila nga mga bakol, mabanhaw. Them they will be at their best. Sila nga mga bakol nga nabanhaw, naana silang pagka himsog og lawas. Dason, basaha, little babies that did not get their life lived out will resurrect into a false statue. Immortality cannot grow. Ang gagmay mga bata, nga wala yun mapuno sa mga adlaw, wala ni gikabuhi, ang taas nga kinabuhi, kaya namatay ang bata, mabanhaw, nga ito sa ka, bugos nga tao, false statue. Immortality can't grow. Naminaw mo diha? Ang immortal di mo tubo. Yang ano man ang atong Biblia nag-ingon man, may pagpanganakay. Ang pruiba may pagpanganakay, kaya may batang gipatutoy.
suckling child. Muna 6 yun ang pagpadaghan. Ganun mo nga magsuso ang nanay. Unsa kag satay, gibutang nga gatas, no? Di pa katawa. Can you imagine ang tatay mo ay mo patutoy? Na! Kanusang mabusog. Unsa man. Kana ang mga gagmay lang ta mga butang na pero sa kakatawan lang ta ba. Let's forward. So ang immortal na di na mo tubo. Gipanganak, gipatutoy, gilutas, di na masugo sa balay katwa sa kalye nagduwa-duwa. Hangtod mo kamot na og sungkod na tigulang. Balid kayo na og tino kag isip nga tao. Ayaw limiti ang millennium iya lang sa bride or else di na panulti. May ka propita ni Subhan Brad. Unya kini din mga propita. Oh. Katong duhag maka-eskaparto, nagpasabot sa sunod na pong tigom. Anak na ko rin. Halimbawa ko tuwa sa mga libro, wala man diri, tuwa dito. So diri lang tingali ko, to God be the glory. May nakuha ba mo? Kita, balikan tulay. Balikan tulay. Katong nga ba nga, itong pangutana, will there be children? Kay may punto, will there be bodies in the millennium, corporal body? You say, yes, we. Pero di ta mo tubo. So di yun ta dito ipasok, ikategorize ko yung atong mga takatao, gipatutoy, gilutas, o niya, makiro. Bride, mamakiro, niya na bata. Nga sa rapture, glorified ka naman, immortal ka naman, di ka naman mo tubo. Mao di ay ni ako lang ikot ha. Ingon ang propeta. Busa pagbasa na ko itong ingon may mga tigulang pa. Nadunduman na ako kondisyon ng kalabasa ng propeta. Puna mag-ibid sa kong utok. Ingon siya. Simito sila nakaabot og 969. Wa pag yo'y nakapasar sa 1,000 years. Tuwagi dito lagi. Wala pag yun. Busa kung dunay tao nga makalangkoy na sa 1,000, nagpasabot ang tunglong nga sa Genesis, lifted up na. Nakasabot sa lifted up, gikuha na. Kanang tiguang pinadaghana. Wa gingon ha. O hinalig 800 na o 900. Nga sa bagay gina millennium, ang panahon ni Kapuyan ni Metsusela, dito millennium. Corrupted na ito nga isang tinood gani. Mao na ito ang panahon sa anaw. Nakaabot ka din 969, busa na kayo ko, ako lang ni sa akong sulolo na. Kining tiguang ang nagiingon ni Sekaria. 900 na baka ni. Wow! 100 years na lang. Maabtan siya sa eternity. Iyang gikabuhi ang 1,000 years. Buti nun, siya ang tangwa may ko sa tunglo. Saan lang mukaon ka ni ini, kuyog na ang iyang mga binhi. Mamatay ka gayon. Punay tao nga mamatay within the 1,000 years. Buting nun, nabayra na, o nabayra na mag-iskalbaryo. Galing lang kayo, doon na mag-millennial age, doon na kayo mga tao, mag-glorify, ma-immortalize. Busa, first class, yun ang bride. Ni Verdelis, ang millennium is a blessed state of any human that will enter into that kingdom age. Di na ko ka-explain, di na ko diha, gawas ko, bugayan pag ko sa Diyos. Pag kami ina sa eternity, what God will do to this old man that was able to live across time and was able to pass through the 1,000 millennial years. Di na ko diha. I have enough sense to say, ego na na. Doon na iuban ka ni Mahadlo, ka ni Mutodlo, ani? Niya iba paging lang ko yun. Pagkalipay una sa ang ikalipay, sagday na, basta doon na dasong budget. Doon na dasong supply. Amen! So si Mami, how I love that woman. How I saw her conversion. I can see her there. Ingon ang Prita, kung wala mo madawat ang imong tunay nga Paris diri, imo siyang makita sa millennium. Quotation na, dito wala na dito halukay. Tungod sa gitawag nga, Eros love, wala na na. She will be just your God companion. Biblical na, because it is not good for a man to be alone. Di makakapanghuwam dito Paris. Awa naman ni Jesus eh. Kumamba ko na imong ko ba? 900 years lang, Brad. Eternity na ko, dili na. So perhaps ay ang gobyerno, matago sa may Paris, gipadayag na nga biblical na,
So if you miss your right mate here, you will get the right one in the millennium. Pila ka adlaw ihatag ko na sa inyo. Amen. So, nakita niyo sa kanindot sa tungatuan? Oh, hallelujah! Let's all stand up. Na, 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 na. All the beauty in the face of the bride tells her rejoice. In the middle of trouble she smiles, for she is the joy. In the midst of confusion she knows that she heard a voice. Oh, wonderful, she is yours, Lord. She is waiting for your coming, for the great, so great uniting in eternity. Woo! The honeymoon with her king. As she walks in the middle of the night, here on her side, leading the pathway of right, the groom and the bride. Though knowing the trail that she rides, she's winning the bride. Kundo sa at sorry ay mo kay gipaong ni daddy ang kanindot sa floor. Pwede mo kalinya dali mga babae? Linya mga babae dali linya. Sa mag-communion ba linya mo diha? Ididin ka ng space. Atras mo nga to atras. Mga laki, linya mo dali. Linya mo dali. Idilin kini. Linya mo dali. Mga boys, linya mo. Wintras na Brad Pitt. Tarawa mo intras sa Brad Pitt. Lakaw mo nga to. Kusulti na kung hunong na. Isig balik mo sa inyong bangko, ha? Kanang space nga blanco, diha mo agi tuyok. As he walks in the middle of the night, yeah. Leading the pathway of right, the groom and the bride. Knowing the trail that she rides, she's winning the prize. That's all. The Lord return. The Lord return. The Lord return. He's waiting for your coming, for the great, so great uniting in eternity. She's going to the honeymoon with the King. What a wonderful blessing to know that we are the bride. Back to your seat now. Grace in the word of the Lord. You're on His side. We don't worry the darkness of the world, for we are the light. Oh, wonderful, we are His bride. Are waiting for His coming, for the great, so great uniting in eternity. We are going to the honeymoon with our Lord's return. Our Lord's return. Akong ihatag sa itong MC, kaysa ito ka na nag-MC. Hallelujah. I am watching for the coming of the glad millennial day, when our blessed Lord shall come and catch His waiting bride away. Oh, my heart is filled with rapture as I lay, watch and pray, for the Lord is coming back to earth again. Oh, our Lord is coming back. Oh, our Lord is coming
will come to Zion and with joy. And on His holy mountain, nothing hard or shall destroy. Perfect peace shall reign in every heart, and love without alloy. After Jesus shall come back to earth again. Our Lord, and our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be back, 10,000 years will have the tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Last paragraph, then the scene, then the sin and sorrow pain, and then all this dark world shall cease. Amen. The glorious reign with Jesus, all 1,000 years of peace. All the earth is groaning, crying for the day of sweet release. For our Jesus to come back to earth again. And our Lord is coming back to earth again. Hallelujah. Yes, our Lord is coming back to earth again. Hallelujah. Satan will be back, 1,000 years will have the tempter then. After Jesus shall come back to earth again. After Jesus back to earth again. Hallelujah. Our Lord is coming back to earth again. Hallelujah. Jesus will, amen, 1,000 years will have the tempter then. After Jesus shall come back to earth again. After Jesus shall come back to earth again. After Jesus shall come back to earth again. Amen. Hallelujah. Praise God. Kita mga tao makiksunan nga sinaaran sa pulong sa Dios. Amen. Kaya kita nagakalipay. Kaya itong ibutang ang atong mga mata sa mga butang nga di makita apan may ara ini siya sang eternidad makauturan. Hallelujah. Kaya nga itong makita, temporaryo gid lamang apan ang mga promisa sa Ginoo. Hallelujah. Maabot gid man ina. Sumo nga ang ato nabatian, ato na gid makita mga hinigugma. Hindi na magpabilin nga mangin, hallelujah, glorious sa aton palamatinan. Hallelujah. Praise God, kundi may ara ina, hallelujah, physical kag literal katumanan sa aton, hallelujah, in God's own time. Hallelujah. So this time, kabay makisunan sa atong pagpanauli, aton baluno ng kalipay sa presensya sa Ginoo. Praise God sa sining adlaw. Diin padayon nga tayo isa lamang ka panimalay sa isa pagtuo. Hallelujah. Yung isa lamang ka tinutuyo. Amo nga samtang may kabuhi kita. Hallelujah. Alagdon ta ang Diyos. Hallelujah. Suno saya napadayag sa iyang mga pulong. Hallelujah. Diha lamang kita i-require sa Ginoo mga kauturan. Amen. So this time, hallelujah, we are now to close our service. Hallelujah. Praise God. And I would like to ask one brother, hallelujah, to formally close our service, no? Hallelujah. Brother Fred, ako ang iyon sa pangamuyo. Good sila sa atong servisyo. Amen. Hallelujah. Lord, sa kapon, salamat ining hapon. Bisan Lord, sa mga saad ng imong andam kanamo, Lord. Salamat, Lord, yan ang mga promisa. Lord, o samtang kami Ginoo nagagunit si imong pulong o nakalakat si imong pulong. Lord, siguro Ginoo nga, Lord, magapaduol kami nga magapaduol niya ng katumanan sa imong mga saad, Ginoo. O sa Lord, bugko sa kami sa usa ka gugma, mao na imo gitugon kanamo. Mailhan nga kami imong mga tinunan kung kami maghigugma na matag usa.
Dili lang mahigugmaanay, Lord, kundi magampuay pag yun, Lord. Lord, dili lang magampuay, kundi sa tibuok adlaw, magadumdum sa umang kaigsunan, magapangamuyo, Lord. Kaya usalaman kayo kalawas, Ginoo, ang batsyagon sa usa, mubatsyag ang tanan, Ginoo. Pusa, Lord, salamat initak na, papulia kami nga may kalipay, ug may kadasigon sa gihapon sa pagbalik sa imong balay tinipunan. Aron, Lord, sa pagpadugang, Lord, pagpakarga, Lord, sa mga kaalam nga imong giandam alang kanamo. Salamat sa ngalan sa among Ginoong Kristo amahan kining tanan among gibalik sa imo. Amen ug amen. Amen. Praise God. Sa pagkumustahanay, kitang tanan, tagsa-tagsa sa atong pagbiya sa inyong tabernacle, ato nang ng take the name of Jesus with you as we shake. Hallelujah. The name of Jesus with you. Child of sorrow and of it will joy, comfort in you. Take it there wherever you go. Precious name, precious name. Oh, how sweet, oh, how sweet, full of birth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus.